So, paano ko na-realize na sobrang hirap talaga namin nung bata pa ako. That was elementary days. I was around 10 to 11 years old. Pumapasok ko sa school na walang sapin sa paa. Sobrang lakas. Sobrang init ng lupa tsaka ng semento kapag sobrang lakas ng tirik ng araw. Then kapag sobra naman kalakas ng ulan, kapal ng mud. Kapag sobrang init, ko, lalong kakapal yung kalyo ko. Pupunta ako sa school, walang sapin sa paa, init. Ko. Tapos, yung ginagawa kong bag ay plastic cellophane. Yan yung nilalagyan ko ng mga books, notebooks. Pumapasok ako na minsan walang baon, minsan walang kain. 1 peso, 2 pesos, okay din sa akin. Tapos yung kanin ko pa ay kapag maubos na yung bigas na mais, ang lulutuin ni mama ay yung tik-tik na tinatawag, yung pangalawang uri ng bigas ng mais. So yung binabalot, tapos yung pambalot namin sa kanin ay yung dahon ng saging. Ang bango. Kapag walang ulam, yung bango ng dahon ng saging nila, parang ulam namin, sinisimot ko na lang para masarap yung pagkain ko ng kanin na yun. Tapos yung time na yun, sumasama ako kay mama na maglalako ng mga isda, mga gulay, tuyo, ayan, tsaka tinapa, tuyo pala. Tapos pagbalik namin yung mama, ang dala namin bigas, minsan bigas na rice, minsan rice, minsan bigas na mais. Tapos minsan kamuting kahoy, kamote, balanghoy, gabi. Mas mabigat pa kaysa doon sa 50 kilos na isda na binibenta namin. Tapos yung pinagbebentahan namin ay mountain. Tapos wala akong sapin sa paa nun, walang tsinelas, bato-bato. And then, sobrang init. Grabe. Like, mga pito or 6 na barangay yung nilalakad namin, yung pinagbebentahan namin ng isda. Grabe. So, galing kami sa pagbebenta ng isda ni mama. Pag uwi namin sa bahay, one time, nakauwi si papa galing sa bukid. Lasing na lasing. Nagdadabog kasi wala daw pagkain, walang bigas, walang ulam. O si mama, sobrang pagod. Tapos nag-aaway sila, nagsiselo si papa kasi ang tagal, bakit ang tagal? Tapos nung nag-aaway sila nun, sobrang lakas ng ulan. Tapos may kidlat, kasamang kidlat, tapos lakas ng hangin. Tapos kaming magkakapatid, 4 kami nung time na ako yung panganay. Tapos yung 2, 3, mga baby pa. Wala pang kamumuang. Umiiyak na lang kami habang sila mama papa na away. Tapos may lahas ng tulo, may mga tulo may mga tulo kami sa bubong. May tulo ng ulan. Tapos umiiyak kami habang sila mama papa nag-aaway. Tapos sobrang lakas ng giglat, hangin. By the way, nung time na yun, 2 kong kapatid, nasa Maynila yung isa naman nag-working student, high school siya. Ay nakatapos naman siya ng high school. So ayun, yung time na yun, pag-graduate ko ng elementary, naging valedictorian ako nung time na yun. Hindi pa with honor, high honor, yung tawag sa time na yun. Valedictorian pa, first honor. So nag-decide ako na maging working student kasi alam ko na pag hindi ako working student,
napakahirap ng buhay. Napakahirap kasi hindi nga nila mama papa napaaral yung dalawa kong kapatid na panganay. Ako pa kaya. So nag-decide ako na maging independent. Naging working student ako sa isang teacher ng aming paaralan ng elementarya for 2 years. Pagka 3rd year high school ko, bumalik ulit ako kasi nami-miss ko sila. And then, after a month na, bumalik ulit ako at iba na yung amo ko. Bumalik ulit ako kasi ang hirap. Like, 4 hours, 2 hours yung lalakarin ko galing sa bahay papuntang school. Tapos minsan wala akong ulam. Bigas sa mais lang. Minsan tik-tik. Yung kinakain. Kulang na lang. Kapag wala na talagang tik-tik, yung pagkain ng, yung tahok na tinatawag para sa baboy, yan yung excess kapag igigiling yung yung mais. May tahok na tinatawag na pangbaboy siya. Tapos, one time, naalala ko, yung time na nasa school ako, working student na ako nung time na yun. Bumisita si mama sa school, tapos may bit-bit na mga talong.